Panginoon, no? And ihanda natin, prepare natin yung ating mga sarili, no, na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, sige, alam ko okay naman na, huwag na nating patagalin. Tinatawagan ko ang ating pastor para sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. So, kumusta mga kapatid, mga kabataan? So, ngayon tayo ay nasa unang linggo ng taon, no? Praise the Lord kasi pwede tayong nasa ibang lugar. Pero pinili natin na magpunta ng simbahan. At para sabihin ko sa inyo, hindi kayo ang nag-decide para sa inyong mga sarili, kundi ang Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon na nandito tayo bawat isa. Amen. So pray na tayo, no, para di na tumagal. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Kami po nagsama-sama. Salamat po, Panginoon, na kami po binigyan po ninyong pag-iingat papunta po rito sa simbahan. I pray na ang mapapakinggan po namin ay maging kalakasan namin at maging inspirasyon namin sa amin po mga buhay bilang mga kabataan. I pray na bigyan niyo po kami ng guidance ng Banal na Espiritu upang maintindihan po namin yung inyo pong naisabihin sa amin. I pray, Father God, na ikaw pong maging sentro ng worship service na ito. I pray na ikaw po ang maluwalhati at may taas. Lord God, gamitin niyo lang po ako bilang inyo pong mensahero upang ma-deliver ang mensahe po ninyo. Father God, we acknowledge your presence sa harapan po namin ngayon. Ay handa niyo po yung nawa, Panginoon, yung aming pong mga puso ay ibukas namin, ihanda po namin sa aming pong mga maririnig. And Panginoon, we surrender all to you. Panginoon, kami po ay nangingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala at pagkukulang. Panginoon, ikaw po magbago sa amin at kumilos sa aming mga buhay. Sa lamang po ang lahat na papuri po sa salamat sa Panginoon po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon makakapinig tayo ng salita ng Panginoon. Handa na ba makinig ang bawat isa? Amen? Amen. Okay. So ngayon, dahil ito yung love letter ng Panginoon para sa atin, marapat lamang na makinig tayo bawat isa. Amen? Amen. Nakakakilig makinig ng salita ng Panginoon. Yun dapat yung kinakakilig natin. Guys, yung salita ng Panginoon. So ngayon, ito na. Reveal na natin ang title natin. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Okay? Things that are from God comes in God's process. Okay? So ngayon, excited na akong i-deliver. Excited na akong i-share ito sa inyo, mga kabataan. Kung ano yung nanggaling sa Panginoon, ay proseso din ng Panginoon. Natin matatanggap, natin pagdadaanan. Okay? Mga buhay natin ay isang buong proseso na ibiniyaya sa atin ng Panginoon. And nais ng Panginoon sa atin, maintindihan natin yung etong pinaka-word na ito na pagpo-focusan natin ngayon. Yung word na process. Okay? So ngayon, eto na. Do some of us also feels that time is really passing by quickly? Napapansin niyo ba, nararamdaman niyo ba? Bakit parang ang bilis ng panahon? Bakit parang ang bilis ng usad ng panahon? Parang kahapon lang, January 2024 lang. Kasi ngayon, January 2025 na. Sobrang bilis ng oras, sobrang bilis ng panahon. Ngayon, dahil sa mabilis na takbo ng panahon, eto nangyayari sa atin. We often caught ourselves going through the motions. No? Parang yung motion, naka-fast-paced. Ibig lang sabihin na nakikiayon tayo sa mabilis na takbo ng mundong ito. Ngayon, napapansin natin yung ating mga sarili na nag-go with the flow na lang din. Di ba?
Kasi sa sobrang bilis ng panahon, tayo mga kabataan, okay? Tayo mga kabataan, exposed tayo sa ganyang idea, sa ganyang thought. Okay? And tayo bawat isa, okay? Dapat mag-ingat tayo whenever maramdaman natin na parang ang bilis ng usad ng panahon. Huwag tayong bigla-bigla na lang makikiayon sa bilis ng panahon na ito. Okay? Kasi minsan, yung mga mabibilis na bagay, nakapagbigay sa atin ng excitement, nakapagbigay sa atin ng instant na satisfaction. Pero hindi natin alam, dahil sa sobrang bilis dumating ng isang bagay, ganon din kabilis itong mawawala. Sabi iyan ng Ben and Ben. Kung gaano kabilis simula, ganon katuling nawala. Kaya nga mga kabataan, mga kapatid, okay? Ito introduction natin to. Gusto kong ma-identify natin yung problema. Anong problema? Ang bilis ng takbo ng panahon. At dahil sa sobrang bilis ng panahon, tayo doon, nasusway tayo doon, nag-go under tayo doon. Di ba? Kaya, many young people do struggle with viewing life as a process because the culture around them often promotes instant gratification. Ano sa Tagalog yan? Marami raw kabataan ngayon, young people, hindi nila, nag-i-struggle sila, tignan yung word na proseso. Okay? Alam nyo ba na sa buong paligid natin, lahat ng ito may proseso? Di ba? Hindi lahat ng bagay madali nating nakukuha. Halimbawa, kung ikaw ay nagugutom, of course, kailangan mong kumain. Pero hindi naman always sinusubuan tayo ng someone, no? Madalas pa nga, at habang tayo'y lumalago, kailangan din natin kumilos on our own. So, nagiging parte na tayo ng proseso. So, kailangan mong bumili sa tindahan. Pag uwi mo, lulutuin mo. Maghihintay ka. Tsaka ka makakakain. Nakikita nyo yung proseso ng mga nangyayari? Sa pagbili pa lang ng pagkain at pagkain ng pagkain. May proseso ang lahat ng bagay. Sa pag-aaral, nag-i-struggle tayo minsan na gusto natin makapasa na. Gusto natin makapagtapos na. Pero, dahil hindi natin naiintindihan yung proseso na, okay, kailangan ko palang magpa-submit sa proseso ng pagkatuto. Kailangan pumasok ako araw-araw. At yung araw-araw na turo, i-apply ko. At pagdating ng exams, lahat ng napag-aralan, aking isasagot sa exam. At pagtapos ng exam, doon na magkakaalaman pag nagkuhaan na ng grade, naglabasan na ng card. So nakita natin lahat ng bagay may proseso. Amen? Lahat ng bagay may proseso. Kahit nga simpleng bagay na na iinom ka ng tubig, matutulog ka. Hindi natin yun napapansin. Sa sobrang simpleng bagay nun, ang bottom line lang ng lahat ng ito na sinasabi ko ay hindi tayo spoon-fed palagi, hindi tayo palaging sinusubuan, hindi palaging yung tao nagsiserve sa atin, hindi palaging yung tao paglilingkuran tayo. Kailangan natin kumilos on our own. Di ba? Kasi mag-undergo tayo lahat ng proseso. Okay? Kasi hindi lalabas ang isang bagay kung hindi niya pinagdaanan yung lots of things. Di ba? Alam niyo ba kung saan nanggaling yung papel? Saan nanggaling yung papel? Di ba kasi yung papel, finished product ang tawag sa kanya. Sabihin natin finished product. Finished product yung papel. Pero bago maging papel ang papel, anong mga proseso ang pinagdaanan niyan?
Unang-una niya, puno pa lang yan. O yun, bago. O sige, simulan natin. Yung puno, hindi pa agad din na maging puno yan. Naging buto muna yon. So yung buto na yon, papatubuin mo for how many years, tapos naging puno. Tapos yung puno na yun, ikakat. Pagkat mo ng puno, hindi ka agad magkakaroon ng papel. Dadaan sa mga makina. Dadaan sa pagputol, paghiwa ng manipis. Hanggang magiging powder. Hanggang sa ilalagay nila sa isang lagayan, tapos papatuyuin, and then boom, meron ka ng papel. So nakikita natin, lahat ng bagay nag-undergo sa proseso. Even our bodies, even ourselves. Hindi agad ikaw grade 10 ka na. Hindi agad college ka na. Hindi agad grade 8 ka na. Kundi, nagdadaan tayo lahat sa grade 1, 2, 3, 4, 5. Walang estudyante na naging grade 9 without experiencing the process ng elementary days. Okay, nag-gets na natin. Okay. Many young people do struggle with viewing life as a process because the culture around them often promotes instant gratification. Yun kasi yun eh. Okay? Ano daw yung kultura na na-expose tayo ngayon? Instant gratification. Sabi nga natin instant. Pag sinabi natin instant, madalian. Okay? Yung noodles, instant na yan. Pansit Canton, yung mga canned na mga food, instant na rin yan. 'Di ba? Yung mga sisig sa 7-Eleven, yung mga meals nila doon, instant na lang din, iinitin na lang. Ano pa? Nung ako'y bata pa, Google pa lang yung yung ginagamit namin sa pag-aaral. Ngayon guys, ito napakapalad ninyo mga kabataan. Kasi dahil modern na talaga ang panahon natin ngayon. Alam niyo ba? Okay? Dahil modern na ang panahon ngayon, halos lahat sa atin may access na sa Wi-Fi, may access tayo sa internet. Tama ba? Tama ba? Mayroon na tayong access sa internet. Alam niyo ba nung kami elementary, nung mga time namin, kukunti lang ang mga taong may internet, may access sa internet. Anong gagawin? Talagang pupunta ka sa computer shop para lang mag-browse. 'Di ba? I believe sa English subject ninyo, pinapa-define yung mga words. 'Di ba yung spelling, ano niyo sa dictionary? Kami, isang word lang isa-search namin, mag-computer pa kami to get that information. Pero kayo, napakapalad ninyo dahil sobrang instant na ng mga bagay-bagay. Ano pa? Kami, exposed kami sa Google, kayo, meron ng AI. Lahat ng ipagawa nyo sa AI, ibibigay niya right away. 'Di ba? And sa sobrang demanding nga natin sa AI, para natin siyang tinatratong robot. Tinatrato natin siyang slave. Sabi ko, paiksiin mo. 'Di ba? Kung nagamit tayo ng ChatGPT, sinasabi natin, i-summary mo to. O ngayon, sinamary na niya. Tapos hindi ka na kontento, summarize the summary. Hindi ka pa rin kontento, summarize the summary. Nakita natin, napaka-instant na ng lahat ng bagay. Nag-gets natin? Ito yung problema. Gusto kong ilatag muna yung problema bago natin ipagdaanan yung mga message na maririnig natin ngayon. Okay? Nawa, mga kabataan, i-embrace natin, tanggapin natin sa buhay, i-acknowledge natin that things are undergoing talaga sa proseso at magpapasubmit tayo sa proseso. Dapat tayo sa proseso. Hindi lahat ng bagay na kukuha natin ng madalian. Amen? Amen. Amen ba? Amen. This can make it challenging for them to appreciate the value of growth, perseverance, and waiting on God's timing. Okay? Dahil sobrang bilis na ng panahon, nakukuha na natin instantly ang mga bagay-bagay, nawawala na yung appreciation natin sa paglago, sa pag-persevere. Ano yung Tagalog ng pag-persevere? Papatuloy, paghihirap, pagtsatsaga, and waiting on God's timing. Nag-gets natin? Di ba?
Kasi kung madali mo na nakukuha ang isang bagay, hindi mo ma-appreciate yung finished product, hindi mo ma-appreciate yung outcome kasi wala kang effort na pinot doon. Pero kung ang bagay pinagpawisan mo, pinagtiyagaan mo, nagdaan talaga yung maraming oras, maraming araw, or even years para makuha mo yon, pagka nakuha mo na yon, mas ma-appreciate mo yun at papahalagahan mo. Amen? Amen. Nawawala na yung value na yun dahil doon. Let's look on to the life of Jacob. Tignan natin ang buhay ni Jacob ngayon. Ito yung, dito iikot yung story. Okay, number 1. Ano lang to? 4 points. Number 1, isa-summary ko na lang kasi sobrang haba ng buhay ni Jacob. Jacob's early life. Ano yung early life ni Jacob? Jacob's early life was marked by self-reliance and trickery to obtain what he wanted. Ano yan? Kukwento ko na lang. Kasi, ang pangalan ni Jacob sa lingwahe nila, Aramaic, ang ibig sabihin niyan is deceiver, manluloko, mapanlin lang. Yun ang pangalan ni Jacob. Okay? Manluloko daw si Jacob. Kasi, ang nangyari niyan, ang panganay na anak, si Esau. Okay? Yun yung kuya niya, si Esau. Pero siya, bunso siya. Ngayon, sa kanilang kultura, mahalaga ang pagiging panganay. Kung ikaw ang panganay, sa'yo, ibibigay ang blessing, ang mana. Okay? Pagpapala ng iyong magulang na nanggaling sa Panginoon. So ngayon, si Jacob, gusto niya makamtan ang pagiging panganay. Pero hindi na mangyayari yun eh. Hindi na pwedeng babalik sila sa sinapupunan ng kanilang nanay at siya yung unang lalabas para siya yung maging panganay. Di ba? Hindi na niya ma-undo yung bagay na yon. Bagkus, forever na siyang bunso. So ngayon, dapat tanggapin ni Jacob na bunso na lang talaga siya. Pero dahil hindi ito ang kalooban ng Panginoon nung sila'y sinilang, ano nangyari kay Jacob? Okay? Meron siyang inggit sa kanyang kapatid. Okay? Dahil nga, ang kapatid niyang panganay magkakaroon ng blessing. So ngayon, eto na. Si Jacob nagluluto sa kanilang bahay. Dumating yung kanyang kapatid. Pagod na pagod, nangaso. Okay? Naghunting siya. Ngayon, sabi ng kapatid niya, ng panganay, si Esau, ipagluto mo ako ng paborito kong red soup. Okay? Pula na sabaw. I don't know kung anong type ng dish iyon. So ngayon, ipagluto mo ako niyan. Sabi ni Jacob, wait lang. Ipagluluto kita, basta ibigay mo yung pagkapanganay mo sa akin. Sabi ni Esau, without hesitation, o sige, aanhin ko ang pagiging panganay kung mamamatay na ako sa gutom ngayon. So ngayon, pinagluto ni Esau, and then boom, nung kinain na yun ni Esau, immediately, nandun na yung pagkapanganay kay Jacob. Imagine nyo yun na tinrik, no? Nilinlang ni Jacob yung kanyang nakatatandang kapatid. Kasi na-identify ni Jacob na, uy, wait lang, weak spot to ni Esau. Weak spot niya to, gutom siya. Ikamamatay niya to, life and death na ang usapan dito. So dahil ayaw niya mamatay, ipagpapalit niya siguro yung ibibigay ko sa kanyang pagkain. Kasi gutom na siya. So ngayon dahil sa weak spot na yon, nakaisa si Jacob. So ngayon napunta na yung pagkapanganay kay Jacob. Okay? Yun yung early life. Ayun yung nangyari sa buhay ni Jacob. Niloko niya yung kanyang kapatid. So ngayon, dahil niloko niya yung kapatid niya, nung time na mamamatay na si Isaac, yung kanilang tatay, mamamatay na yung tatay nila. Eh ngayon, malabo na, sobrang labo na ng or even pabulag na nga si halos wala na makita si Isaac. So sabi niya, Esau, tinatawag kita Esau, yung aking panganay na anak, kasi ibe-bless na kita, mamamatay na ako eh. Dapat ma-bless kita bago ako pumanaw. Okay, ano nangyari? Si Esau kasi may mabalbon na balat. Mabalbon yung balat niya. Si Esau naman hindi. So ngayon, anong ginawa? Kakonsyaba ni Jacob yung nanay niya.
Sabi nila, maglagay ka ng balahibo ng hayop para pag kinapa ka ng iyong tatay, mapapatunayan niyang si Esau talaga ikaw. So ngayon, nag-disguise na sila and then sabi na ni Isaac, anak, Esau, ikaw ba talaga yan? Sabi, opo. Sige, pahawak nga. Tapos nung hinawakan, okay, mabalahibo ka, mabalbon ka. So ngayon, dun na, pinroclaim na lahat ni Isaac yung blessing. Okay? Lahat ng mana, lahat ng favor ni Lord sa iyo mapupunta. Without Isaac knowing na ang binibless niya pala si Jacob. So ngayon, nung binless niya si Jacob, umalis siya. And then nadatnan ni Esau na nangyari iyon. Sabi ni Esau, ano nangyayari? Ba't ganito? 'Di ba? Tatay, Isaac, i-bless niyo rin ako. Sabi ni Isaac, wala nang blessing ang natitira kasi naibigay ko na lahat kay Jacob. So ano nangyayari? Ano mafe-feel mo kung ikaw si Esau? Di ba? Parang yung pamasko, naangkin lahat ng kapatid mo. 1,000 sa kanya, ikaw 0. So yung masakit yun para kay Esau. Pero kasi ano nga nangyari? Pinagbili niya kasi. No? Pinagpalit niya kasi yung kanyang pagkapanganay sa red soup lang. So ayun yung nangyari tuloy. Okay? So dahil dyan, galit na galit si Esau, papatayin kita. Talaga, gusto nang patayin ni Esau si Jacob. So sabi ng nanay niya, Jacob, umalis ka muna dito. Kasi gusto kong patayin ng kapatid mo. Pumunta ka doon sa mga relatives ko, sa mother side, dito sa akin. Pumunta ka kay Tito Laban. Punta ka kay Tito Laban. So ngayon, eto na. Nakatulog si Jacob. Habang naglalakbay siya, nakatulog siya sa isang place. Sa sa ground lang. At nakatulog siya sa bato. Yung bato ginawa niyang unan. Kahit pa ganun yung pas ni Jacob, kahit pa ganun yung ginawa ni Jacob sa kanyang kapatid at sa kanyang tatay, hindi siya iniwan ng Panginoon. At ano nga nangyari? Sa Genesis 28, mababasa natin na napakagandang mga verses, no? Aking babasahin. No? Kasi siya pagtulog niya, nakapanaginip siya ng mga anghel, bumababa at umaakyat. Okay? Back and forth, mula sa langit, pababa sa lupa, na napapanaginipan niya yon and hindi niya alam yung meaning nun. No, bakit nag-aakyat panaog ang mga angel sa langit? So ngayon, nung nagising siya, in-explain ni Lord yung panaginip na iyon. Kaya ang sabi ng verse 13, no, babasahin ko. Sabi diyan, eto, at the top of the stairway stood the Lord. Nandun daw sa pinakatuktok ang Panginoon. He said, sabi ng Panginoon, I am the Lord, the God of your grandfather, yung lolo mo na si Abraham, and the God of your father Isaac. The ground you are lying on belongs to you. I am giving it to you and your descendants. Your descendants will be as numerous as the dust of the earth. They will spread out in all directions, to the west and to the east, to the north and to the south. And all the families of the earth will be blessed through you and your descendants. Verse 15, napakaganda. What's more, I am with you, and I will protect you wherever you go. One day I will bring you back to this land. I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Napakagandang promise ng Panginoon. No, nasabi niya, pagpapalain kita, Jacob, dadami ang iyong mga angkan. At hindi kita iiwan hanggat hindi ko natutupad ang lahat ng promise ko sa iyo. Napakagandang verse na ating maging pundasyon, maging sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kasi baka mamaya, dahil sa circumstansya ng ating mga buhay, na para tayong si Esau, Lord, ba't ganito parang wala na akong matatanggap na blessing, ba't parang eto na lang, ganito na lang yung buhay ko. Hindi. Dahil buhay ka pa, hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo. Masama ba yung ginawa ni Jacob? Niloko niya yung kapatid niya, niloko niya rin tatay niya. Masama yon. Pero kahit masama si Jacob,
hindi nang ibabaw kay Lord yung galit niya kay Jacob. Kasi alam ni Lord yung magandang plano niya para kay Jacob. Okay? Sabi ni Lord, what's more, I am with you and I will be wherever you go. Hindi kita iiwan hanggat hindi ko natutupad lahat ng promises ko sa iyo. So ngayon, pangahawakan ni Jacob yung mga promises na yon na na-receive niya sa Panginoon. So ngayon, mga kabataan, encourage ko kayo na magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Magbasa tayo ng kanyang salita. Diba? Patuloy tayong umattend ng ating mga gatherings, mga gawain, mga Bible studies, and so on. Kasi, diyan natin mas maririnig, diyan natin mas makikita kung ano yung mga pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Diba? At isa na roon, kagaya ng sinabi ni Lord kay Jacob, hindi kita iiwan, nasabi rin yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And be sure of this, that I will be with you even to the end of the earth. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Hindi pa ba yun enough? Sabi mo, hindi pa ba yun enough? Kasama mo si Lord, di pa ba yun enough? Grabe ng pangako yun ni Lord na hindi ka niya iniiwan. Sobrang ganda. Amen? So ngayon, ayun na nangyari. Pumunta na ngayon siya kay Tito Laban niya. Okay? Kasi bago siya makapunta sa destination, minute muna siya doon ni Lord. At alam niyo ba, napakagandang bagay. Kasi after ng revelation ni Lord kay Jacob na yon, ni-reveal ni Lord yung pangako niya, yung mga promises niya, nagtayo si Jacob ng altar. Nagtayo siya doon ng altar, pinangalanan niya yung Bethel. Sabihin natin Bethel. Bethel. Parang ganon. Yung Bethel na yun, ibig sabihin daw, house of God. Okay? Kaya nga pangalan ng isang praise and worship na Bethel worship. Okay? House of God. Pinangalanan niya yung house of God. So ngayon, pagtapos niya doon, pupunta na siya doon sa relatives ng kanyang mga magulang. At eto na, nakatagpo siya ng magandang babae. Legit, hindi ako nagsisinungaling, sabi ng Bible, nagustuhan niya si Rachel. Wait lang. Basically, pinsan niya si Rachel. Hala, paano yun? Ba't nagkakakrush siya pinsan? Hindi, wait lang kasi. Wala pang law noon, wala pang mga batas about that, okay? Tsaka kasi, pinupuno pa ng mga tao ang earth. Kaya wala pang ganun, okay? It's okay, hindi pa yun unlawful, hindi pa yun masama. Okay? Bakit tayo mag-undergo? Kasi i-spoil ko na kayo, magiging asawa niya si Rachel, magiging asawa niya yung pinsan niya. And that's okay, wala pa kasing batas during that time. So ngayon, ano nangyari? Bago niya mapang-asawa si Rachel, sabi ng kanyang tatay, si Laban, tito niya yun sabi ni Laban, sige, para makuha mo yung aking anak, magtrabaho ka sa akin ng 7 years. Okay, 7 years. Halos na yun. Buong elementary mo na yun. Di ba? Buong mo na yun, like, buong high school mo na yun, junior high at senior high, magtatrabaho ka lang. Okay, pinagtrabahuan ni Jacob no. Nasa na tayo? Nasa number 3 na tayo. The waiting period. Okay? The waiting period. So, ngayon, ito yung pinaka-verse natin dyan. Genesis 29:20. Tingnan niyo sabi. So, Jacob served 7 years to get Rachel. But they seemed like only a few days to him because of his love for her. Sino nagsulat nito? Ng Genesis? Si Moses, di ba? Merong Riz si Moses. Kahit sino kikiligin sa verse na ito. Tatagalugin natin So si Jacob, nag-serve siya ng 7 taon para makuha si Rachel. Pero, yung 7 taon na yon, parang ilang araw lang dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa kanya. May Riz si Moses nung sinusulat niya. Yung na to, di ba? Hindi natin nakita yung detalye. Pero okay na yon, di ba? Kasi nga, sa sobrang tindi na pagmamahal niya kay Rachel, parang ilang araw lang ang 7
taon. So, ano nangyari? After 7 years, makuha na niya si Rachel. Magiging mag-asawa na sila. So, ngayon, natulog sila dun sa tent. Pero, kinaumagahan, paggising niya, hindi pala si Rachel yun. Kapatid niya. Si Leah. Hindi niya gusto si Leah eh. So, sabi niya, Tito Laban, ano to? Niloko mo ako. Hindi ka naging tapat sa kasunduan natin. So, sabi ni Tito Laban niya, ay, wait lang. Hindi kasi pwede dapat na mauuna mag-asawa yung bunso. Dapat yung panganay muna. Paano ba yan? So sabi ni Laban, o sige, ganito na lang. Mapapang-asawa mo na si Rachel, pero magtrabaho ka ulit ng 7 years. Ilan na lahat? 14 years. Nako. Kung ikaw yan, gigive up ka na, di ba? Niloko ka eh. In-scam ka ng iyong amain. Okay? Pero hindi. Naging tapat si Jacob. Okay? Naging tapat si Jacob. So ngayon, ito na. Ang nangyari, parang ni-reveal ni Lord kay Jacob na, Jacob, kailangan bumalik sa iyong kapatid. Naalala pa natin si Esau? Di ba galit na galit si Esau, gusto niyang patayin. Kaya tumakas. Nagpakalayo-layo si Jacob. Pero ni-reveal ni Lord. Wait lang. Yung promise kasi niya, di ba? Yung promise ni Lord, one day I will bring you back to this land. Kailangan bumalik ni Jacob doon sa land na pinangako sa kanya ng Panginoon. Or basically, kailangan niyang bumalik, makipag-ayos sa mga taong nagawa niya ng masama. So ngayon, ito nangyari. The turning point. Okay? Dala-dala na ni Jacob yung lots of lots of sheep, lots of cows, lahat ng ng uri ng livestock. Okay? Mga farm animals. Ang dami. Kasi pinagpala siya ng Panginoon. Okay? Kung i-detail pa natin, alam nyo ba, grabe talaga yung Tito Laban niya. Or yung amain niya, si Laban. Kasi, hindi pa nakontento si Laban na pinatulog niya si Leah kay Jacob. Anong ginawa? Binigyan ni Laban si Jacob ng mga hayop. Kaso nga lang, yung mga hayop na binigay sa kanya, mga papayat, mga may sakit. Pero, wise si Jacob. Ano ginawa niya? Pinag-mate niya yung mga healthy na animals doon sa mga may sakit na animals. Ang tendency, lalabas yung healthy na mga anak ng mga animals na yun. So ngayon, ilang taon yun na ginagawa ni Jacob na hindi nalalaman ni Laban. At dumami yung healthy na mga animals niya. At ang natira kay Laban, mga payat at mga may sakit. So ngayon, pinagpala na siya ni Lord, tsaka yung mga anak niya umabot ng 12. Okay? Umabot ng 12 yung kanyang mga anak. So talagang pinagpala siya ng Panginoon. Okay? Pinagpala siya ng Panginoon. Pero sabi ng Lord, eto na, Jacob, kailangan mong bumalik doon sa lugar na pinangakuan ko sa'yo. Kailangan bumalik kay Esau. So ngayon, eto nangyari. Sa Genesis 32, nakipag-wrestling si Jacob kay Lord. Okay? Tignan nga natin tong na to. Sorry. Eto, tingnan natin ulit tong na to. Yan. Okay? Ano kasi yun eh? Describe dyan talaga ng passage na yun, Jacob wrestles with God. Okay? Pero syempre, hindi naman pwede na bababa talaga si Lord. Kasi kung bababa si Lord, lahat tayo mamamatay. Mamamatay si Jacob dahil sa holiness ni Lord. Pero siguro, nag-take ng human form si Lord, no? Pwedeng human form, pwedeng naging representation din siya ng angel, nang sa gayon makipag-wrestle flesh by flesh si Jacob kay Lord. Okay? Nakipag-wrestle siya. Bakit sila nag-wrestling? Okay? Don't worry, nakikita talaga ni Jacob si Lord. Hindi siya si John Cena na nakikipag-shadow boxing lang siya. Sige Lord, Hindi siya nakipag-shadow box. Legit kaharap niya si Lord in human form, in angel form. I don't know. Okay? So ngayon nakikipag-wrestling siya. Bakit siya nakikipag-wrestling? Sabi ni Jacob sa kanya, Lord, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibless. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinagpapala.
So ngayon, dumaan na yung madaling araw. Buong gabi sila nagre-wrestling. Sabi na ni Lord, Jacob, ano nga pangalan mo? Jacob po. Or sabihin na natin sa Tagalog, Hoy Mandaraya. Ano nga yung pangalan mo? Mandaraya po. Kasi Jacob means Mandaraya. So sabi ni Lord, hindi na magiging Mandaraya ang pangalan mo, kundi Israel. Sabihin nga natin Israel. Ano ibig sabihin ng Israel? Chosen by God. Pinili ng Panginoon. So ngayon, binago ni Lord yung pangalan ni Jacob into Israel. And then, bilang tanda niyan, dinukot daw ni Lord yung balakang ni Jacob. So ano nangyari? Yung isang part ng balakang niya nabali, and then yun, para siyang napilay. Okay? Napilay si Jacob, and then pagbalik niya sa mga farm animals niya at sa mga asawa niya at mga anak, sabi niya, tara na, i-meet na natin yung aking kapatid na si Esau. So ngayon, pagpunta nila, sinasalubong na, ang dami, isang hukbo. Yung hukbo ni Esau. Tapos sa kanya, dala-dala rin niya yung kanya. Pero in-split niya yon. Bakit niya in-split? Sabi niya, Rachel, dito kayo. Kami dito naman. Kasi lusubin tayo nila, tapos ma-wipe out lahat ng angkan ko. So, kayo matitira. Pero, ang plot twist, malayo pa lang, nakita na nilang isa't isa, tumakbo sila sa isa't isa, magkapatid, at nagyakapan at nag-iyakan. Kasi, napatawad pala ni Esau si Jacob. Makikita niyo yun. Kung babasahin niyo yan detalye by detalye sa Genesis, yung buhay ni Jacob, maiiyak kayo eh. Na, imagine that, from a deceiver into God's chosen people, into promise recipient, makakatanggap ka ng blessing pagpapala. Ngayon, dito natin makikita, bilang ito kasi yung focus verse natin. Basahin nga natin 1, 2, 3, go. James 1:17. James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Napakagandang verse. Palakpakan na natin si Lord. Lahat ng mabubuti at perpektong gift ay nanggaling above sa ating Panginoon. At yung Panginoon natin hindi nagbabago kagaya ng mga anino. So ngayon, mga kabataan, ito na yung bottom line ng lahat ng ito. Conclusion. Jacob came to understand that blessings are not achieved by human effort or manipulation, but are gifts from God. Dapat din po natin maunawaan, mga kabataan, na ang totoong biyaya ng Panginoon, totoong pagpapala, ay hindi natin makakamtan sa pangloloko, sa pandaraya, o sa masama. Amen? Amen. Kung gusto mo magkaroon ng high grades, blessing yan kay Lord. Paghihirapan mo yan. You will not cheat. You will persevere. You will study hard to get that. Diba? Kasi, pagka pinaghirapan mo yung isang bagay, mas ma-appreciate mo yun at talagang sasabihin mo, glory to Lord Jesus. Kasi siya to, hindi ako to. Diba? How can you say glory to Lord Jesus kung galing yun sa kopya? Hindi maluluwalhati ang Lord kung galing yun sa kopya. Di ba? Ngayon kasi ito guys, sa konteksto kasi ng pag-aasawa. Di ba? Kasi nakamtan niya si Rachel, pinaghirapan niya si Rachel. Okay? Ano nga si Jacob noon? Deceiver. Importanteng bagay yung mana, yung pagiging panganay. Tapos ganun-ganun lang niya nakuha dahil lang sa red soup. Pero tinuruan siya ng Panginoon
Binago siya ng Panginoon. Kasi may promise si Lord sa Bethel bago siya pumunta doon kila Laban. At tinuruan si Lord, ni Jacob si Lord ng importanteng lesson na ang mga importanteng bagay ay hindi mo nakakamtan ng mabilisan lang. Bagkus, pinaghihirapan at may times na makakaramdam ka ng sakit at betrayal. 7 years pinagtrabaho mo, tapos si Laban, ay, wait lang, ano kasi? Hindi. Di ba? Pero tinuruan siya ng Panginoon na, sige, okay, wag mong gagantihan si Laban. I-conquer mo yung evil with good. Okay? I-conquer mo yung evil with good. Kung ginawa ka ng masama, wag kang gaganti, bagkus i-overcome mo yun ng good. Okay? So ngayon mga kabataan, okay? Hindi niya, kagaya ng ginawa niya sa pagkapanganay, hindi niya pwedeng gawin yung kay Rachel. Kasi pwedeng mangyari, ano pwedeng mangyari? Rachel, magtanan na tayo. Iwanan mo na si Laban. Ganon si Jacob noon. Pero binabago siya ng Panginoon in the process. Amen? Kaya pinagtrabahuan, pinaghirapan niya 14 years for that. And yung mga farm animals, nagawa rin siya ng paraan. Okay, kasi idea niya yun na ipag-breed yung mga animals na ganito, tapos yung mga animals na binigay sa kanya. Okay? So ngayon, natuto na si Jacob na lahat pala nagdadaan sa proseso. At yung proseso na yon dapat nasa katuwiran, nasa righteousness. Amen? Amen. So, his life journey teaches us to trust God's process and recognize that all good things come from Him. Amen? Kasi talaga mga kabataan, pag galing yan sa Panginoon, ano nga yung title natin? Ano nga yung title natin? Things that are from God comes in God's process. Pagka pinangakuan ka ng Panginoon, yung mga good gifts na nakahanda sa atin bawat isa, pagdadaanan natin in the Lord's way, hindi in our way. Kasi kung in our way yan, kung sa ating sariling will, sa ating might, ano yung comes out from our heart? Evilness, corruption, deceit, panluloko, deceiver, di ba? Pero, dito natin dapat maintindihan. Lahat ng mabubuti, good and perfect gifts only comes from the Lord. Hindi natin yan makukuha ng sarili lang natin. Amen? Amen. So, yun lang yung message ng Lord for us, no? Napaka-igsing message, pero nakita natin yung laman ng mensahe na yon for us. Okay? Dapat tayo ay dapat tayo ay lover of process. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ibigin mo ang proseso. Okay? Dapat tagapag-ibig tayo ng proseso at hindi tayo dapat nagiging gahaman. Okay? Yung greedy. Di ba? Na gusto mo, gusto ko ngayon na, gusto ko makamtan ko na. Di ba? Kasi kapag kami na madali, talagang boom. Pag kami na madali, nagkakamali. Amen? Amen. Pero, kung pinagtsatsagaan, nasa katwiran. Amen? Nasa righteousness. Di ba? Kasi, kapag tayo ay naghihirap, at ginawa natin yon in the Lord's way, ginawa natin yon in a good way, si Lord ang napapapurihan. Di ba? Walang maituturo yung mga tao sa'yo na halimbawa, doon nga sa good grades, no, napakataas ng grade mo. Sobrang taas ng grade mo na, ituturo ng tao, oy, nangopya ka, hindi mo pwedeng angkinin yan na sasabihin mo, tinulungan ka ni Lord, sabi mo, matalino ka, nangopya ka nga eh. Di ba? Pagka ginawa mo yung bagay in your own way, you cannot give glory to God. Pero, if you do it in the Lord's way, walang makikitang fault ang tao sa'yo, hindi ka nila matuturo, hindi ka na maduduro. Kasi alam nila na pinagdaanan mo yan ng naaayon sa katuwiran ng Panginoon. Kaya tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. No?
Tayo po tayong lahat at nawaawitin natin ulit yung goodness of God. Talagang ngayon, bagong taon, mga kabataan, 2025, no? Natuto na tayo. 2024, natuto na tayo sa mga nakaraang mga taon na, o nga no, Lord, pag ako lang, no? Pag ako lang yung nagmamaniobra ng buhay ko, wala eh. Walang prutas. Hindi ko nakakamtan yung saya, yung joy ng good and perfect gift galing sa inyo. Pero kung sinasamahan nyo ko, doon ko nakikita yung pagpapala, doon ko nakikita yung tunay na kasiyahan. Amen? Amen. Kaya talagang lagi natin pangahawakan na hindi pa tapos ang Lord sa ating mga buhay. Amen? Kagaya ni Jacob, may pag-asa pa. Kagaya ni Jacob, may plano pa ang Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Kung nagkamali tayo in the past, kung naging deceiver din tayo in the past, kung nagmadali rin tayo in the past, hindi pa tapos ang Lord sa ating mga buhay. Gusto niyang itama tayo, gusto niyang i-restore tayo, gusto niyang ibigay yung mga pangako niya. Kasi nga, sabi niya kay Jacob, I will not leave you until I have given you everything that I have promised. Ang sarap i-claim, di ba? Amen? Amen? Di ba nag-pray tayo kanina bago tayo magsimula? Ano yung prayer natin? Lord, yung puso namin tanggapin yung mensahe. No? Kaya ngayon, as we sing this song again, no? Goodness of God, kakanta tayo ng goodness of God kasi makikita natin that the Lord is still good even if we're not. The Lord is good kahit tayo ay nagkakasala sa Kanya. The Lord is good kahit na how many times na tayo nag-fail. Binibigyan tayo ng new beginnings, new hope ng ating Panginoon. Amen? Panginoon, maraming salamat po sa magandang message namin pong napakinggan galing po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo po ninyo. Panginoon, maraming salamat na intindihan po namin yung mga bagay na ito. Na ninanais po ninyo para sa bawat isa sa amin. Kasi Panginoon, gusto nyo rin naman po na sumaya kami. Yun na yung kasayahan na makakamtan namin, yung kasayahan na nanggaling po sa inyo. Ayaw nyo po kaming nakikitang nahirapan, ayaw nyo po kaming nakikitang nagdudusat na sasaktan, nagsasuffer. Kaya Panginoon, salamat po sa pagtuturo, pagtatama nyo po sa amin. And ano po yung dapat namin gawin? Magpasubmit na ibaba po, Panginoon, yung amin pong mga prideful heart, Panginoon, that is always seeking for our own. Na gusto po namin magawa kung ano lang yung gusto namin gawin. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, bawat isa sa aming pong mga pagkukulang, pagkakasala. If we have ever been like Jacob before, please, Father God, may we acknowledge, Panginoon, na hindi pa po tapos talaga yung buhay namin, hindi pa po tapos lahat ng inyo pong pangako sa amin. Kagaya po sabi po ninyo kay Jacob, Lord, hindi kita iiwan hanggat hindi ko natutupad at hindi ko nabibigay ang lahat ng ipinangako ko sa iyo. Pangahawakan namin ito, Panginoon, sa pagsisimula ng taon. Every good and perfect gift comes from above, comes from our Father in heaven, who is gracious, who is merciful, and who is great, and who is our provider. Thank you, Father God, for loving us. Thank you, Father God, for teaching us. Turuan po ninyo kaming i-apply ito sa amin pong mga buhay, Panginoon. Na hindi po kami mainip, na hindi po kami magmadali, hindi po kami mabore sa proseso, bagkos kami po yung maging maibigin sa proseso ng buhay. Lalong-lalo na yung proseso ng pagiging anak ng Diyos. Salamat po. Ito lang po ang aming panalangin, Lord. Dinggin niyo po ang bawat isa. Sa pangalan niyo lang po, aming Diyos, Panginoong Hesus. Amen.